Noong 1400s, isang binatang si Maseto na tumakas mula sa kanyang amang hari ay suminong sa isang kumbentong puno ng emosyonan at marurupok na madre. Siya ay pinakinana bilang isang lalaking pipi at bingi. Dito ay dapat siyang lumaban upang hawakan ang kanyang saplot habang sinusubukan ng mga madre na nabanan ang tukso. Nagsimula ang istorya sa sinaunang bayan ng Italia na kung saan may isang kumbento na hindi pangkaraniwan. Si Sister Fernanda na naglalakad kasama ang isang kabayo sa bukid pabalik sa kumbento. Nakita siya ni Sister Ginevra na nagtatanong ng napakaraming tanong tungkol sa kung saan siya nanggaling. Kilala siya ng sambongera ng mga pagkakamaniman ibang madre sa pinuno nila na si Sister Maria. Habang nag-uusap sila ng masinsinan, napansin sila ng hardinero ng kumbento at sinubukan sinambatiin ito ngunit ay dinaway lamang siya at ipinaboy. Regular na uma-attend ang mga ito sa misa at mga kumpisar ni Padre Tommaso. Si Sister Ginevra ay palading nakasanayan ng makialam sa buhay ng may buhay na isang professional marites. Si Sister Fernanda naman ay sadista at palading pumapanag sa bawat pagkakataon, habang si Sister Alessandra ay abana sa pagbuburda ng perla habang sinusubukan niyang hanapin ang sarili sa kumbento. Sina Sister Ginevra at Fernanda ay may kaaibang pagkakaibigan at parehong may inggit kay Sister Alessandra. Dahil ang ama ni Alessandra ay regular na nagbibigay ng maraming pera at suporta sa kumbento. Isang umaga, binisita niya ang kanyang anak na determinado humanap ng manliligaw para pakasalan dito. Gayunpaman sa pagkakataong dito ay may bala siyang nakakadismaya na balita na nahihirapan itong magbayad at nalulugi na ang kanyang negosyo. Dahil dito, kinukumbinsi niya si Alessandra na ang pagpapakasal ay hindi pa tamang oras, sa hanip ay dapat na manatili muna sa kanyang pagbuburde ng tela. Si Sister Alessandra ay malubhang nanungkot habang kinakausap niya ang dalawang kapwa madre sa hardin. Ilang saglit binati sila ng hardinero, minitian sila ni Ko ngunit magkasunod na insulto ang binumanga nila Fernanda at Ginevra. Dahilan dito pinabunpunan ni Sister Alessandra ang kawawang hardinero sa bad news na dala ng kanyang ama kaya inatake nila ang kawawang lalaki. Samantala si Sister Maria at si Father Damaso ay nag-iimpake ng mga paninda para ibenta sa palengke. Paalis na sana sa biyahe ngunit sinalubong si Father Damaso ng nakakadismayang balita na nagsumbong si Lurco sa kanya. Naganit ng gusto ang hardinero at sumuko sa trabaho. Sinubukan ni Father Tommaso na kausapin si Lurco at maghintay hanggang sa siya ay makabalik mula sa palengke. Ngunit hindi na ito nagdalawang isip at umalis. Sa kabilang panig sa isang palasyo, sina Bruno at Francesca ay makikitang nag-aalmusal ng pandesal na may malunggay. Sinabi ni Bruno kay Francesca na ang aninang maranyang pamumuhay ay matatapos na dahil sila ay manuvi sa negosyong pamimirata. Si Francesca ay walang pakialam at humihingi na lamang ng alak mula sa binata at gwapong anipin na si Maseto at nilalambida ito sa pamamagitan ng malapinin. Ang dalawa ay nagpaabot sa kama ng gabing iyon. Si Maseto ay nagising sa pagdaldal ni Francesca tungkol sa kanyang inutil na asawa. Nang sandaling iyon biglang pumasok si Bruno sa silid at napipang kumanon sa bintana si Maseto. Humaribas si Bruno na habulin ng lalaki at nakita na pumasok sa silid kung saan natutulog ang lahat ng mga anipin. Sinubukan ni Maseto na magtunog-tunugan ngunit malaong buryang utak ni Bruno pinakiramdaman ang tibok ng kanyang pulso. Para malaman ng kanyang suspect para sa pagkakakinanlan, tinabas ni Bruno ang inang buhok ni Maseto bago umalis. Dahil sa ginawa ni Bruno, mabilis na tumayo si Maseto. Mataba din ang utak ni Maseto kaya naman pinatpas nito ang buhok man lahat ng iba pang tagapaglingkod upang hituin si Bruno. Kinabukasan, masasabing nagtagumpay ang plano ni Maseto at nakalusot siya. Akala ni Maseto ay nagtagumpay na siya. Ngunit ang malaimpakang si Francesca ay dumapma sa kanyang bola. Doon sila ay nahuli ni Bruno at ng kanyang mga bantay. Kumaraipas ng takbo si Maseto at tumakas sa palasyo upang inigtas ang sarili mula sa parusa na pagpupol sa kanyang dalawang bola. Habang dinadalugad ni Maseto ang masukal na kagubatan, nadaanan niya si Father Tommaso. Naghihinadpis ang pari habang sinusubukang sungkipin ang mga bagay na nahulog sa kanyang kariton. Naalerto si Tommaso, nagpumilit si Maseto upang kunuman ng pari na sagipin ang mga nasalantang bagay mula sa tubig. Umamin ng pari na nolasing siya sa pag-inom na alak ng kumbento, kaya nadbangkin ang karwahe at sumemplang sa tabing ilog. Dahil sa ginawa ng binata, pakiramdam ni Padre Damaso ay may utang na loob siya kay Maseto na humihingi ng matutuluyan. Pagkatapos nilang kumain sila ay nagyunom ng gin at sa huli ay nagkumpisal ang binata sa pari. Inamin na Maseto na siya ay kumakas sa kastilyo para mabuhay sa tiyak na pagpukol ng kanyang dalawang itlog kaya naman
Nagpasa ang pari na ihatid si Mas Epo sa kumbento at gawin binang hardamero. Habang nasa kumbento ipinakilala siya ni Father Tomaso kay Sister Maria. Nagsinungaling siya na si Mas Epo ay isang pipi at bini at siya ang papalit sa nag-resign na hardamero. Nagsinumaling din si Tomaso na nawala niya ang mga gamit dahil ito daw ay ninakaw ng mga batang hamog. Dahil sa kaawa-awang kalagayan ni Mas Epo ay tinanggap siya ni Sister Maria at sinimulan niya ang kanyang mga nakatalagang kabaho. Ang mga madre ay na-curious sa kanya at nagmamasid sa bawat galaw nito. Isang eksena, habang nabwawali si Fernanda at Alessandra ay napansin nila ang mahihiyang lalaki na nagpupunas ng alikabok kahit wala namang dumi. Nagkatipigan si Alessandra at Mas Epo at numipi sila sa isa't isa. Hindi ko nagustuhan ni Sister Fernanda at pinagbantaan niya si Mas Epo gamit ang sibap. Dumating si Sister Maria at imiligtas si Mas Epo. Sinabi sa mga madre na siya ang kapalit ni Lurko. At para mas kapanipaniwala at panggapin siya ng mga madre, sinabi nito ang kanyang kapansanan. Samantala, nakarating kay Alessandra ang masamang balita tungkol sa umanay ninakaw na mga burden na gawa niya. Dahil doon, pinapunuman siya ni Maria sa isang tahimik at sinaunang madre upang tulungan si Alessandra sa paggawa ng higit pang mga item. Habang medboburda, nasira ang kanyang gamit, kaya pinuntahan niya si Mas Epo para ipaayos ang nasirang aparako. Ngunit sa huli ay nagkwento siya tungkol sa mga reklamo niya sa kanyang buhay. Nang maglaon si Padre Damaso at Mas Epo ay nag-usap tungkol sa kung ano ang talagayan ni Mas Epo. Kunwari ay OP siya sa mga madre pero alam ng pari ang tunay na karatas ng mga madre. Deeply binanyag ng padre ang kanilang wild side. Isang gabi, lumabas si Sister Fernanda sa kwarto at pumuslit ng sakramentong alap mula kay Padre Tomaso. Nagkaroon ng tagayan sa kwarto ni Sister Alessandra kasama si Marta at nadatna ni Ginevra ang inuman at nagbanta na isusumbaw sila kay Maria, ngunit hindi kaya't minasya na mag-relax at uminom na lang. Habang umiinom at umaawi, sa lakas ng tarma nagsimula silang mag-usap tungkol sa pagtatani. Inamin ni Sister Ginevra na hindi pa siya nakakatikim ng lalaki, kaya isang bagay ang humantong sa init ng katawan. Ang mga madre ay nauwi sa pagtifkisan ng kanilang mga hiyas. Alas 6 ng umaga, si Sister Alessandra ay nagpapansin kay Mas Epo at binigyan siya ng bordadong pamulas. Nag-aalok si Alexandra na pulungan si Mas Epo na ipagpatuloy ang paghuhukay ng kanal, ngunit sa halip ay pinanda niya ang kanyang takip. Senyales na bigla siyang nakaramdam ng inip. Nagkapinina ng isa-isa at sa isang idlat ay mabilis na hinukay ni Mas Epo ang kanal at pinasok ng cobra ang butas ng kanal. Ngunit biglang natauhan sila sa pagtunog ng talambang ng simbahan. Isang hapon, may plano si Sister Fernanda na nakakahinana. Nakipagkita siya kay Sister Marta para maghanap ng halamang tanampunay. Sina Marta at Fernanda ay nagtangkang gamitin ng halamang gamot upang gayumahin si Mas Epo. Silang dalawa ay nag-ritual sa pamamagitan ng kanilang mga dugo at pagkatapos ay pumunta sa barracks ni Mas Epo. Walang pag-aanil lang ang pinasok nila si Mas Epo at pinadbanta ang didilitan ng lalamunan kapag kumbinos ito ng masama. Walang magawa si Mas Epo habang ang mga madre ay nagsimulang paggyestahan ang kanyang murang katawan. Sumuko na lang si Mas Epo at sumabay na lang sa ginagawa sa kanya ng mga madre, ngunit biglang nahugot ang nakatuhog na hotdog nang makaramdam silang may paparapi. Nakasanubong nila si Ginevra na sinusundan sila at nagtanong kung anong ginawa nila sa barracks. Ginawanan lang siya ng mga ito at nagtakbuhan. Pagkatapos ng mahabang araw, masayang ipinaalam ni Mas Epo kay Padre Tomaso na handa siyang manatili at magkabaho ng mas matagal. Nagaan na ang pari na baka pinahihirapan ng manana ng mga madre si Mas Epo sa kabaliktaran ay tanadon hindi maging mahirap para sa kanya, bagkus ay natutuwa siya dahil sa mga nangyayari. Dahil goon, tumandi muna si Mas Epo na regular na magkumpisaw tunad ng kanyang ritual sa pari gabi-gabi. Nang malasing sila sa kakapadi ng alap, umatok si Sister Maria na may dalada ng balita na anumang oras ay dadalaw ang kanilang obispo. Inaumagahan, umunta si Bishop Bartolome sa kumbento para sa isang hindi planadong pagbisita na nagpausok ng puwet ng pari. Walang kaalaman namang obispo tungkol sa paglalasing ng mga ipo. Isang eksena, pinilit pasukin ni Mas Epo ang kwarto ni Alessandra mula sa bintana upang umiskor, ngunit biglang pumasok ang matandang babae. Natatanta ang dalawa at mabilis na kumubli si Mas Epo sa ilalim ng papag. Habang nasa opisina naman ang obispo at nagudet, biglang pumasok si Sister Ginevra sa silid at nagbunganga tungkol sa pinagbabawal na ritual at mabilis na tinakpan ni Sister Maria at hindi naniniwala sa kanya. Dahil doon, na-stress si Sister Ginevra at nagpasyang magpakulo ng halamang gamot na katulad ng kay Fernanda at Marta.
Ginaya din niya ang ritual at sinugatan ng sarili para ipahid ang dugo sa kanyang pisngi. Samantala, nalaman ni Alessandra na nakakarinig at nakakapagsalita pala si Maseto, kaya sinubod niya ito sa kanyang barracks. Magpapaliwanag pa sana si Maseto, ngunit nagkaaberya ang kanilang pag-uusap dahil sa pagsugod ni Ginevra na naglalaway at naghahalucinate. Sinubukan niyang lampungin si Maseto, ngunit naantala din ito ng makarinig na may paparating. Walang iba kundi si Sister Fernanda na may dalang patalim ay kinitnap si Maseto at dinala sa loob ng kagubatan. Doon nagawa nilang sundan si Sister Fernanda sa kakahuyan. Dito ay nabunyad at nakita si Sister Fernanda at ang iba pang mga madre sa paligid ng apoy na mga nakahubad. Napangtanto nila na si Sister Fernanda pala ay mangkukulam at itinali nila si Maseto sa altar. Naghahanda na sila Sister Fernanda at iba pa para tapusin ang buhay ni Maseto at ialay sa ritual. Biglang nagsisigaw si Maseto na ikinagulat ng mga mangkukulam na akala nila ay pipi ito. Sabay nagwala naman itong si Ginevra at pumutok ang tama sa tiniran nitong halamang gamot at doon nasira ang ritual at nagtakbuhan ang mga madre. Sinubukan siyang patahimikin ni Marta ngunit naunahan siya ni Ginevra at nawalan ng malay tao. Doon mabilis siyang tumakas upang sabihin sa kumbento ang mga nangyayari. Nang makarating nagsisigaw si Sister Ginevra at binulahaw ang obispo para isumbong kung ano ang nangyayari. Maya-maya dumating sila Fernanda at Alessandra at nagsimulang magturuan at ibinunyag ang kanika nilang mga kasalanan at mga masasamang pag-uugali. Kinabukasan, isang mabilisang paglilitis ang ginanap, kung saan hindi maipinta ang mukha ni Obispo Bartolome habang binabasa niya ang mga kasalanan ng bawat isa, mula sa pakikipagplakplokan at pangkukulam, kahit si Padre Tommaso ay hindi nakaligtas at tinanggalan ng karapatan bilang pari at tinawag na monghe. Habang si Maseto naman ay isinauli pabalik sa palasyo ni Lord Bruno at ikinulong. Sa isang hardin, muling nagkita sila Fernanda, Alessandra at Ginevra at nagpatawaran sa isa't isa. Sa kabila, sinabi ni Bruno kay Maseto na pahihirapan siya nito ng malala hanggang sa kamatayan. Dito nagmakaawa siya sa mga gwardya na makatakas ngunit tinawanan lang siya ng mga ito. Nawawalan na ng pag-asa si Maseto nang biglang dumating sila Alessandra, Fernanda at Ginevra para tulungan siyang makatakas. Lumalabas na nilinlang nila ang gwardiya sa pamamagitan isang dummy. Kumari pa ng takbo ang mga madre kasama si Maseto at napansin ni Fernanda ang isang donkey sa tulay sa hinagap, ay hinayla siya ni Ginevra para tumakbo palayo. Nagtapos ang movie na umalis si Sister Maria at si Tommaso sa kumbento.